Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office. Kabilang ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Tutok na sa mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong umaga sa Balitang Pambansa, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sinigurong tuloy-tuloy ang pagtulong sa mga apektado ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Halos 600,000 pisong halaga ng cash assistance na ipamahagi na ng Department of Social Welfare and Development. Task Force Kanlaon at Interagency Coordinating Council binuo. Libo-libong residente mula sa mga bayang apektado ng pagputok ng bulkan inilikas na. State of calamity, posibleng ideklara sa Negros Occidental ayon sa gobernador nito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hindi sang-ayon na magpadala ng warship sa West Philippine Sea. We are not at war. We don't need Navy warships. Department of Budget and Management nakikipag-ugnayan na sa Department of Education para sa pagbibigay ng mas mataas na Service Recognition Incentive o SRI sa mga guro bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. Pangulong Marcos Jr. sinabing malaking tulong ang pagbubukas ng NLEX Candaba Turtle Viaduct ngayong holiday season. Sa detalye ng mga balita, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tutok ang pamahalaan sa sitwasyon ng mga pamilyang naapektuhan ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Sa katunayan, agad nagpadala ang DSWD ng tulong. Si Kenneth Pasyente ng PTV sa Balitang Pambansa. Kasunod ng pagputok ng Mount Kanlaon, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na handa ang pamahalaan para tulungan ang mga pamilyang apektado. Ayon sa Pangulo, bukod sa pagtutok ngayon ng gobyerno sa sitwasyon, hindi rin anya kakaligtaan ang pag-agapay sa mga naapektuhan ng kalamidad. Katunayan, tiniyak na anya ng DBM na sapat ang pondo para magpadala ng tulong sa mga naapektuhan. First of all, I got the report from si Secretary Rex Gatchalian, who landed already in Negros early this morning. With DBM has already assured me they are ready to support the families who have been evacuated outside the 6-kilometer danger zone. Sinimulan na rin anya ng DSWD ang pagpapadala ng family food pack sa lugar. Gayon din ang iba pang pangangailangan ng mga apektadong residente. Kasabay ang pagkilos ng DNR at DOST para i-assess ang sitwasyon. So, talagang pumutok na eh. And so, DNR, DOST are continuing to monitor air quality to see if we need to do more in terms of evacuating kung maging dangerous ng levels ng toxic gases na lumalabas sa bulkan. Aktibo na rin sa ngayon ang Interagency Coordinating Cell para sa mas mabilis na response efforts. Gayon din ang Task Force Kanlaon sa ilalim ng Office of the Civil Defense. Ipinatupad na rin ang forced evacuation sa loob ng 6-kilometer danger zone ng bulkan, kaya hinimok ang mga residente na lumikas na kung kinakailangan. Nakahanda naman ang pamahalaan kung palalawigin sa 10-kilometer ang danger zone, oras na itaas sa Alert Level 4 ang Bulkang Kanlaon. Asphalt to eh. Depende sa hangin. Hindi maapektahan ng seaports. Airports lang ang sakasakaling maapektuhan. Pero yan ay coordination na sa kaap. Nagtungo na rin si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa Negros Occidental para personal na alamin ang sitwasyon at pangangailangan ng mga inilikas. Umarangkada naman ang Mobile Command Center ng DSWD Field Office 6 para makapagbigay serbisyo sa mga apektadong residente. Kabilang dito ang serbisyong pangkomunikasyon, internet connectivity at power supply. Samantala, karagdagang 5,000 kahon ng family food packs naman ang ipinadala ng DSWD Visayas Disaster Resource Center. Agad ding kumilos ang City Action Team ng Canlaon City at iba pang LGUs para makapaghatid ng relief assistance sa mga inilikas sa evacuation centers. Kabilang sa ipinagkaloob na tulong ay transportasyon, hot meals, medical check-ups at iba pa. Mula PTV Manila, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa.
Agad na lumikas ang mga residenteng nasa loob ng 6-kilometer danger zone nang sumabog ang Bulkang Kanloon. Makikita sa larawan na nagtatakbuhan ang mga estudyante sa eskwelahan dahil sa takot. Ang ilang mga estudyante at guro sa ilang eskwelahan nagsuot ng face mask at kitang-kita sa bubong ang mga abo na nakapalibot. Kahit ang mga kalsada, napapalibutan na rin ang mga abo. Ayon sa report na Radyo Pilipinas, nasa mahigit 2,000 pamilya ang apektado. Patuloy naman ang mga hensya ng pamahalaan sa paghahatid ng tulong. Patuloy pa rin ang pagpapalikas sa mga residenteng malapit sa Bulkang Kanlaon. Posible pang lumala ang sitwasyon ng Bulkang Kanlaon. Ito ang paniniwala ng PHIVOLCS matapos itong pumutok noong isang araw. Ang detalye sa balitang pambansa ni Abby Malanday ng PTV. Hindi inaalis ng PHIVOLCS ang posibilidad na lumala pa ang sitwasyon sa Bulkang Kanlaon kasunod ng pagputok nito. Ayon kay PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol, mas malakas ito kumpara sa pagsabog noong Hunyo ngayong taon at maging sa mga nakaraang taon. Hindi pa rin tayo makasigurado na kumalma na kasi nga nasa alert level 3 tayo and anything. We may expect na these things to escalate in the next few weeks. But of course, we're hoping na hindi. But we would expect na the possibility na this would escalate further is always there. Base sa ground deformation instrument ng PHIVOLCS, nagkaroon ng pamamaga sa ibabaw ng bulkan. Kasama sa ibinuga kahapon ng bulkan ay pyroclastic density current o PDC. Ito ang rumaragasang pinaghalong volcanic ash, volcanic gases at volcanic fragments pababa sa bulkan. Delikado ito dahil umabot ang bilis nito sa 100 km per hour na umabot sa layong 3.5 km ang inabot mula sa crater ng bulkan. Napasok sa 4 km danger zone ng Kanlaon. But that's the reason why we're raising the alert level because this may recur, this may happen again in the next few weeks. And baka mas malakas pa. So aabot doon lalagpas doon sa 4 km permanent danger zone. If there is an escalation of activities, we may extend the danger zone from 6 to say 8 or probably 10. Ang Office of the Civil Defense Western Visayas patuloy ang pagtulong sa mga naapektuhan ng pagsabog ng bulkan. Ayon kay OCD Region 6 Director Raul Hernandez, patuloy ang kanilang assessment sa mga apektadong lokal na pamalaan, katuwang si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Bumuo na rin ang Task Force Kanlaon at Interagency Coordinating Cell para sa pagtugon sa pangangailangan ng mga residente ang DND at OCD. Tiniyak din ang paglikas sa mga residenteng sakop ng 6 kilometers danger zone. Nailikas na po natin ang majority po ng mga kababayan natin na nasa loob po ng 6 kilometer radius. Meron na lang po mga natitira, mga ilan-ilan na lang po dahil po medyo nagkukulang pa po tayo ng evacuation center. So sa ngayon po, yun po yung titingnan natin ngayon kung paano po natin maililikas po ng maayos po yung mga natitira pa po mga kababayan natin. Handa naman ang OCD sakaling palawigan pa ang sakop ng 6 kilometers danger zone. Po yung ating pinaghandaan kung sakali pong lumawak po yung masasakupan po ng danger zone po, yung umabot po siya ng 10 kilometers. So mayroon na po tayong mga initial plans po dyan. Meron na po tayong mga karatig bayan na willing po mag-adapt po ng mga evacuees ng apektadong bayan. Samantala, nakastanbay na rin ang mga barko ng Philippine Coast Guard sa Iloilo City na maaring magamit para sa paghahatid ng family dens at mineral water patungong Negros Occidental. Tiniyak naman ng DSWD na makakatanggap ng agarang tulong ang mga pamilyang apektado ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, handa ang pamamaraan na mag-supply ng pagkain, tubig at iba pang kinakailangan sa mga evacuees alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Batay sa huling ulat ng DSWD, umalo na sa 2,000 pamilya mula sa 14 na barangay ang apektado ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon. 1,772 pamilya ang nananatili sa 13 evacuation centers. Namahagi naman ang DSWD ng 620,000 halaga ng tulong na kinabibilangan ng non-food at food items. Mula sa PTV, Abby Malanday para sa Balitang Pambansa. Nagsagawa naman ng flushing sa mga pangunahing kalsada sa Baguio City, Negros Occidental ang mga tauhan ng Baguio City Fire Station.
Ito'y para linisin ang mga kalsadang nabalot ng abo matapos pumutok ang Bulkang Kanlaon noong Lunes, December 9. Sa panayam kay Fire Chief Inspector Jovelyn Zamar, sinabi nitong prioridad nilang malinisan ang palengke at mga kalsada para maiwasan ang aksidente. Ayon kay Zamar, naging madulas ang mga daan dahil sa abo. Sa datos naman ng LGU, nasa mahigit 1,500 na residente o 398 na pamilya ang naapektuhan ng pagputok ng bulkan o Bulkang Kanlaon sa lungsod. Wala namang naitalang casualty. Nanindigan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ipagpapatuloy ng Pilipinas ang mga misyon nito sa sakop nitong teritoryo. Ayon pa sa Pangulo, hindi kailanman magiging bahagi ang Pilipinas sa anumang hakbang para mas lumala pa ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Nang tanungin naman kung magpapadala ba ang Pilipinas ng Navy warships, kitang Pangulo, hindi na ito kailangan. We are not at war. We don't need Navy warships. All we are doing is resupplying our fishermen, protecting our territorial rights. Again, it will be provocative and will be seen as an escalation. We don't do that. The Philippines does not escalate tensions. Quite the opposite. The Philippines always tries to bring down the level of tension. Nakipag-ugnayan na ang Department of Budget and Management sa Department of Education para ipatupad ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na itaas ang Service Recognition Incentive ng mga pampublikong guro sa bansa. Katunayan, inatasan ni DBM Secretary Amina Pangandaman ang kanyang mga tauhan na pag-aralan at maghanap ng pondo para sa dagdag na SRI ng mga teacher. Ayon kay Pangandaman, naramdaman niya ang hirap at sakripisyo ng mga guro na tumatayong pangalawang magulang ng mga bata. Naniniwala rin ang kalihim na hindi mararating ng isang estudyante ang kanyang pangarap na walang gabay ng kanyang guro. Plano ng pamahalaan na gawing 20,000 pesos mula sa kasalukuyang 18,000 pesos ang SRI ng mga pampublikong guro sa buong bansa. Sa kabila ng banta ng Bulkang Kanlaon, nananatili pa rin sa kanilang bahay ang mga residente ng Canlaon City, Negros Oriental. Kaya naman, ang mga otoridad, puwersahan silang ililikas. Si Jessa Agua Iladan na Radyo Pilipinas Cebu para sa Balitang Pambansa. Ipinag-utos ni Canlaon City, Negros Oriental Mayor Chubasco Cardenas ang forced evacuation para sa mga naninirahan sa permanent danger zone na hindi pa lumilikas sa kabila ng panganib na dala ng pagputok ng Mount Canlaon sa Negros Island region. Ayon sa Executive Order No. 90-A, buong 6-kilometer permanent danger zone ay kailangan ng lisanin ng mga residente para na rin sa kanilang kaligtasan. Ito ay kinabibilangan ng Barangay Linuthangan, Barangay Masulog, Barangay Pula, Barangay Malaiba at Barangay Lumapaw. Ayon sa LGU Canlaon, naka-standby ang sasakyan ng mga lilikas sa bawat barangay hall sa nasabing mga lugar. Kaugnay nito, nanawagan naman si Office of the Civil Defense Central Visayas Regional Director Joel Eristain sa mga residente na nasa loob pa rin ng PDZ na huwag magpakampante at lumikas na habang wala pang malaking pinsala sa Canlaon City dulot ng pagputok ng bulkan. Ayokong takutin pero gusto ko lang din ipahanda talaga na maaari talaga pumutok at mas malakas pa. We are asking them, we are pleading for our residents in Canlaon City to help us help themselves. Ayon sa tagapagsalita ng Visayas Command na si Lieutenant Colonel Israel Galorio, may nakadeploy na silang tropa mula sa Humanitarian Assistance and Disaster Response o HADR unit sa Canlaon City, maging sa La Carlota at La Castellana sa Negros Occidental simula pa Disyembre 9 taong kasalukuyan. Nakaantabay din upang umalalay ang mga law enforcement agencies gaya na lamang ng Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Department of Social Welfare and Development at iba pang ahensya ng pamahalaan na kaakibat ng LGU sa pagresponde sa pagputok ng Bulkang Canlaon. Mula sa Radyo Pilipinas Cebu, sa Agua Ilanan para sa Balitang Pambansa. Inactivate na ng 3rd Infantry Division ng Philippine Army ang disaster response units kasunod ng pagputok ng Bulkang Canlaon. Si Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas Iloilo sa Balitang Pambansa.
Inactivate ng 3rd Infantry Spearhead Division ang kanilang Disaster Response Task Units kasunod ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Ayon sa 3rd Infantry Division, nag-deploy na sila ng personnel mula 303rd Infantry Brigade at 62nd Infantry Battalion sa Canlaon City, Negros Oriental at bayan ng La Castellana sa Negros Occidental para tulungan ang mga apektadong residente at ang local government units sa kanilang disaster response operations. Naka-standby naman ang response teams mula 79th at 94th Infantry Battalions, pati na ang 542nd Engineer Construction Battalion kung sakaling kakailanganin. Tiniyak naman ni 3rd Infantry Division Commander Major General Marion Sison na nakatutok sila sa sitwasyon kung saan trained ang militar sa rescue operations, evacuation at pagbibigay ng iba pang humanitarian assistance. Bukod pa rito, nakikipag-ugnayan rin ang militar sa Philippine National Police at iba pang ahensya ng pamahalaan para sa maayos at epektibong operation response. Mula sa PBS Radio Pilipinas Iloilo, Paul Tarosa para sa Balitang Pambansa. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinatututukan sa Department of Environment and Natural Resources at DOST ang kalidad ng hangin sa mga lugar na apektado ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa Live. Naomi, magandang umaga. Ipinahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy na nagsasagawa ng monitoring ang dalawang ahensya ng pamahalaan hinggil sa kwalidad ng hangin sa mga area na naabot ng epekto ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Ito ayon sa Pangulo ay ang DOST at saka Department of Environment and Natural Resources. Sinabi ng Pangulo na kasabay ng naganap na pagputok ng bulkan ay mahalagang i-monitor ang air quality o kalidad ng hangin dahil magiging barometro din anya ito sa hakbang na magsagawa pa ng paglilikas para sa mga naapektuhang residente. Dapat madetermina paliwanag ng Pangulo ng DENR at saka ng DOST kung nasa dangerous level na ang toxic gases na lumalabas doon sa bulkan. And so now, DNR, DOST are continuing to monitor air quality to see if we need to do more in terms of evacuating kung maging dangerous na ang levels ng toxic gases na lumalabas sa bulkan. Okay, nito ay nagbabala din naman ng PVOLCS na may panganib na dulot ang ibinubugang abo ng Bulkang Kanlaon na humahalo sa hangin. Ipiniliwanag ni PVOLCS Director Dr. Teresito Bacolcol na sa kombinasyon ng buhangin na galing sa bulkan, abo, volcanic gas at mga volcanic fragments ay lubhang magdudulot talaga ito ng peligro sa mga apektadong residente lalo na sa mga may hika at may problema sa puso. Kaya ang payo ni Bacolcol, magsuot ng N95 o di kaya ay surgical mask kung walang N95 at kung walang face mask, basang tela bilang alternatibo. Magsuot po sila ng N95 and kung walang N95, pwede na yung surgical mask. Kung wala talaga, then pwede na po yung wet cloth and yun po yung pwede lang gawing face mask. At sa gitna ng bagong kalamidad na kinakaharap ng bansa ay tiniyak naman ng Pangulo na may sapat na resources ang pamahalaan para mabigyan ng kailangan suporta ang mga pamilyang apektado ngayon ng nangyaring pagputok ng Bulkang Kanlaon. Nagsimula na, sabi ng Chief Executive, ang pagpapadala ng food packs at mga kakailanganing gamit para madala sa mga evacuation centers. So, yes, we're ready. We know what to do, and we have already started to send food packs, and we already started to send all of the things that we bring to those who are in evacuation centers. So, Samantala, Naomi, ay patuloy ang paalala ng mga otoridad na manatiling mapagbantay lalo na doon sa mga kababayan nating naninirahan malapit doon sa Bulkang Kanlaon. Huwag na rin tanggayin pang pumasok doon sa tinatawag na danger zone na 6-kilometer radius. Nagulat mula dito sa Palasyo ng Malacanang, ako naman si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, Alvin Baltazar. Samantala, posibleng ideklara ang state of calamity sa Negros Occidental ngayong linggo dahil sa pagputok ng Bulkang Kanlaon.
Ayon kay Governor Eugenio Jose Lacson, ito para magamit ang kanilang 30% Quick Response Fund. Umabot na sa halos 10,000 residente ang nasa evacuation center sa buong probinsya. Sa ngayon ay kailangan pang obserbahan ang Canlaon Volcano sa loob ng 3 linggo para malaman kung ligtas nang magpauwi ng mga residente. Pero kung magkaroon ng second eruption, posible nang palawigin ng hanggang 10 kilometers ang danger zone mula sa kasalukuyang 6-kilometer danger zone. We will be declaring a state of calamity this week, yes. As of 10 p.m. Last night, mga 2,100 families na out of evacuation. This is covers different LGUs. No? So that's close to 10,000 individuals. Pero ongoing evacuation. Puwersahan ng pinapalikas ng lokal na pamahalaan ng Canlaon ang mga residenteng nasa loob ng 6-kilometer danger zone. Inaasahan na rin ang pagragasa ng lahar sa mga mababang lugar. Si Vel Custodio ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Naomi, puspusan na ang efforts ng Canlaon City Government kasunod ng forced evacuation sa ilang bahagi ng lungsod na malapit sa bulkan. Dahil sa pagtaas ng volcanic activities at posibleng eruption ng Bulkang Canlaon, nagpatupad ang mandatory evacuation ng LGU sa mga nasa loob ng 6-kilometer danger zone. Ayon sa Canlaon City Public Information Office, ongoing ang evacuation sa 5 barangay na malapit sa Bulkang Canlaon. Mahigit 4,200 individual ang inilikas na malapit sa 6-kilometer radius ng bulkan. Pero ayon sa pamahalang lungsod ng Canlaon, kung sakaling kinakailangang i-force evacuate ang lahat ng nasa 5 barangay, maaaring umabot sa 23,000 individuals ang kakailangan i-evacuate. Kaya inahanda na ng Canlaon City Government ang 7 pang nalalabing barangay para magsilbing evacuation center. Nakapreposition na rin ang family food packs mula sa local government at DSWD Region 7 para dalhin sa evacuation center. May nakaabang din na serbisyong medical sa evacuation centers. Pinapasuspinde na ng lokal na pamahalaan ang lahat ng social gatherings sa Canlaon City para ngayong Disyembre. May panawagan naman ng Canlaon City Government. Sa lahat ng aming mga kababayan na nasa loob pa po ng 6 kilometers radius permanent danger zone, we highly encourage you to evacuate as soon as possible to our evacuation centers since this is for their own good. And we also hope for those people who are hearing this right now to please include Canlaon City in their prayers. And we are also open for assistance and other help as well for the constituents here in Canlaon City. Naomi, ayon sa Canlaon City PIO, makulimlim at kalat-kalat ang pag-ulan sa Canlaon City. Kaya posible ang scene eruption at lahar o muddy stream flow sa mga apektadong lugar. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Maraming salamat, Vel Custodio. Samantala po, pinangangambahan ng Sugar Regulatory Administration ang epekto ng ashfall sa daan-daang ektaryang tubuhan sa Negros Occidental matapos pumutok ang Bulkang Canlaon. Ayon sa SRA, pinakaapektado ng pagputok ng bulkan ng mga tubuhan sa La Carlota City na pinagmumulan ng 10% produksyon ng asukal sa bansa. Suportado ng SRA ang hiling ni Negros Occidental Representative Attorney Dino Yulo na imbestigahan ang manipulasyon umano sa presyo ng asukal. Mula kasi sa 2,900 pesos kada sako ng asukal, bumagsak ang farm gate price sa higit kumulang 2,400 pesos pero hindi naman nagbabago ang presyo sa mga palengke. This situation is now alarming. These prices have fallen below production costs. This amount represents food on the table. This aberration is a product of artificial manipulation. Moreover, while the mill gate price of sugars dropped significantly, supermarket prices have remained the same consistently, creating a huge disparity that burdens both our small farmers and also our consumers.
Mula naman sa Philippine News Agency, pinayuhan ng PHIVOLCS sa mga residente na mag-ingat sa pyroclastic density current o mainit na debris at abo mula sa Bulkang Kanlaon. Nakataas na sa Alert Level 3 ang bulkan matapos itong sumabog noong Lunes ng hapon. Ang pagsabog ay tumagal ng 3 minuto at 55 segundo. Ayon sa PHIVOLCS, bumaba na sa 3.5 kilometers ang PDC o mainit na debris mula sa bunganga ng bulkan. Payo ng PHIVOLCS sa mga residente, maging alerto laban sa PDC at magsuot ng N95 face mask. Mga malalaking truck, bus, prioridad padaanin sa bagong bukas sa Candaba 3rd Viaduct ng NLEX. Si Shane Frias Velasco ng PIA sa Balitang Pambansa. Prioridad ang mga malalaking truck at bus na mapadaan sa bagong bukas sa Candaba 3rd Viaduct na tumatawid sa pagitan ng Pulilan, Bulacan at Apalit, Pampanga sa kahabaan ng North Luzon Expressway o NLEX. Ito ay matapos pa sinayaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang naturang infrastruktura na itinayo sa gitna ng southbound at northbound ng mga orihinal na viaduct na ipinagawa ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. Sinabi ni PBBM na patunay ang Candaba Viaduct na ngayon nadagdagan ng 3 pang linya na matatag at matibay ang tulay na nagsisilbing daanan ng kalakal, pagkain, manggagawa at mga turista na patungo sa Metro Manila at sa gitna at hilagang Luzon. Aabot sa 8 bilyong piso ang ginugulang NLEX Corporation sa naturang proyekto bilang bahagi ng kanilang konsesyon sa ilalim ng Build, Operate, Transfer. Katuwang sa pagtatayo nito ang Australian firm ng Leighton Asia na gumawa rin sa modernisasyon at pagpapalapad ng NLEX mula taong 2002 hanggang 2005. Mula sa Philippine Information Agency gitnang Luzon, Shane Frias Velasco para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, Shane Frias Velasco. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Tumutok muli sa ating programa mamayang alas 12 ng tanghali kasama ang buong puwersa ng Presidential Communications Office. Mula sa PTV, ako si Rayomi Tiburcio at ito ang Balitang Pambansa.